Isang estudyante ang nagstay sa kwarto sa itaas ng lumang bahay. At natuklasan ang presensyang hindi dapat ginising. Nag-arkila siya ng kwarto sa itaas ng lumang bahay. Walang bintana. Tahimik. Perfect daw para sa pag-aaral. Ngunit sa unang gabi, may narinig siyang maliliit na hakbang sa kisame at may malamig na hangin na dumampi sa kanyang leeg. Sa malamig at maulap na lungsod ng Baguio City, maraming estudyante ang naghahanap ng murang matitirhan. Isa na rito si Ella, isang second-year college student na nag-aaral ng architecture. Simple lang ang hinahanap niya, tahimik na kwarto, murang renta, at lugar na makakapag-focus siya sa pag-aaral. Isang araw, may nakita siyang lumang bahay sa gilid ng isang makipot na kalye. Matangkad ang bahay, 3 palapag, gawa sa kahoy na medyo kupas na ang pintura. Sa harap ng gate ay may maliit na karatula, room for rent. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng may-ari. Isang matandang babae na tahimik magsalita. May kwarto sa itaas, sabi nito. Perfect para sa study space. Umakyat sila sa makipot na hagdan. Habang umaakyat si Ella, napansin niya ang kakaibang katahimikan ng bahay. Walang ibang umuupa, walang tunog ng TV, walang usapan. Pagdating nila sa pinakataas na palapag, may isang maliit na pinto. Binuksan ito ng matanda at doon niya nakita ang kwarto. Simple lang, may mesa, may kama, may maliit na aparador. Pero may isang kakaibang detalye, wala itong bintana. Tahimik dito, sabi ng matanda. Walang ingay mula sa labas. Dahil mura ang renta, pumayag si Ella. Hindi niya alam na ang kwarto na iyon ay may kwentong hindi sinabi sa kanya. Sa unang gabi niya sa kwarto, nag-aaral siya hanggang hating gabi. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig lang niya ay ang pag-ikot ng electric fan hanggang sa bigla siyang napahinto. May narinig siyang tunog sa kisame, mahina, pero malinaw. Tok, tok, tok. Parang maliliit na hakbang, napatingala siya. Baka daga lang, bulong niya sa sarili. Pero may isang problema, walang atik sa itaas ng kwarto. Bubong na agad ang nasa ibabaw. Nagpatuloy siya sa pag-aaral. Pero ilang minuto lang, narinig niya ulit ang tunog, mas malinaw. Mas mabagal. Parang may naglalakad sa kisame. Biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang leeg. Napalingon siya. Walang bintana ang kwarto. Walang hangin na dapat pumasok. Kinabukasan, sinabi niya sa may-ari ang narinig. Ngunit ngumiti lamang ang matanda. Luma na ang bahay, maraming tunog. Lumipas ang ilang gabi at mas naging kakaiba ang mga pangyayari. Habang nag-aaral si Ella, napansin niya na ang ilaw sa kwarto ay naglalaro ng mga anino, kahit wala namang gumagalaw. Ang mesa minsan ay parang bahagyang gumagalaw. Ang upuan ay napupunta sa ibang posisyon. At minsan, parang may nakatayo sa sulok ng kwarto, isang maliit na anino. Mukhang bata, isang gabi nagising siya bigla. May narinig siyang bulong. Mahina. Parang maraming boses, hindi niya maintindihan ng mga salita. Pero parang may paulit-ulit na sinasabi, nanginginig siya sa takot. At nagpasya siyang maglagay ng maliit na krus sa mesa. Nagdasal siya bago matulog. Umaasang titigil ang lahat, pero ng gabing iyon, may nangyaring mas nakakatakot. Bandang 3:00 ng madaling araw, biglang nagising si Ella. Hindi siya makagalaw. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang dibdib. Naramdaman niya na may humihipo sa kanyang balikat, dahan-dahan, parang malamig na kamay. Pinilit niyang lumingon. At sa dilim ng kwarto, may nakita siya. Isang matandang babae, nakatayo sa tabi ng kanyang mesa. Tahimik, nakangiti. Hindi siya makasigaw, hindi siya makagalaw. Tanging ang mga mata lamang niya ang gumagalaw. Pagkurap niya, biglang nawala ang babae. Kinabukasan, halos hindi siya makatulog. At nagpasya siyang tanungin muli ang may-ari ng bahay. Sa una, ayaw magsalita ng matanda. Pero nang makita niyang takot na takot si Ella, dahan-dahan siyang nagsalita. May estudyante noon na nakatira sa kwarto na iyan, sabi niya. Matagal na. Ayon sa kwento, ang estudyante ay nagstay doon habang nag-aaral. Pero isang gabi, hindi na siya lumabas ng kwarto. Nang buksan ang pinto kinabukasan, natagpuan siyang patay sa loob, mag-isa. Sa parehong mesa kung saan nag-aaral si Ella ngayon, simula noon, maraming umuupa sa kwarto. Pero iisa ang kwento nila, may naririnig silang hakbang sa kisame, may malamig na hangin sa leeg, at minsan,
May nakikita silang anino ng bata sa sulok ng silid. Si Ella ay hindi na nagtagal sa bahay. Kinabukasan, nag-empeke siya ng gamit. At umalis. Pero bago siya umalis, may napansin siyang kakaibang detalye sa dingding ng kwarto. May maliit na gasgas sa kahoy. Parang may isinulat. Nang lapitan niya ito, nabasa niya ang mga salitang halos hindi na makita. Huwag kang matulog. Hanggang ngayon, ang lumang bahay sa Baguio City ay may isang kwarto sa pinakataas na palapag. Walang bintana. Tahimik. At minsan, may mga bagong estudyante pa ring nagre-rent doon. At kapag tahimik ang gabi, may mga kapitbahay na nagsasabing naririnig nila ang mga hakbang sa kisame. At mahihinang bulong mula sa loob ng kwarto. At kung minsan, parang may babaeng nakatayo sa bintana ng bahay, kahit walang bintana ang kwarto. Kung ikaw ang estudyante, magpapatuloy ka pa ba sa pag-aaral sa kwarto na yon? O aalis ka agad bago pa mangyari ang mas nakakatakot? Dahil may mga lugar sa mundo na hindi natin dapat pilitin tuklasin. Minsan, ang kaligtasan ay mas mahalaga kaysa sa curiosity. Kung ikaw ang nakaramdam ng presensya sa kwarto sa gabi, bubuksan mo ba ang ilaw at hahanapin ang sagot? O mananatili ka na lang sa kama, umaasang hindi ito lalapit sa iyo?